Ang nais kong muna parating ay ang gusto kong i-congratulate yung ating Philippine team doon sa Paris Olympics na kung saan ay sila ay mapipilaho. Good luck sa inyo, mga Pilipino na nasa Philippine team kaya sa Paris Olympics. Mabuhay kayo. At dahil doon sa nakaraang baha ay malawakan talaga yung baha at yun naman ay hindi talaga maiiwasan sapagkat iba talaga ang dulot ng climate change. At nakita nyo naman kahit nga yung ibang bansa na mas maunlad sa atin in terms of the technology, in terms of finances, and in terms of urban planning na kagaya ng China at ng Taiwan ay mas matindi pa yung mga baha na naranasan nila. At ito ay dahil na rin sa climate change. Iba na talaga ang takbo ng panahon ngayon. At yan ay dapat natin paghandaan muli. At siguro, ang isa sa may rekomenda ko o may suggestion ko ay ang pagkakaroon ng mga permanent evacuation centers na kung saan ay kung meron ng signal o alert ng matinding pagulan at pagbaha ay dapat ay ilikas agad yung mga tao dyan sa mga evacuation centers. At pagkatapos ng bagyo ay saka sila hayaan na makabalik sa kanilang namahagan. Malaking problema kasi yung kung saan-saan lang sila dinadala, kagaya sa mga school buildings, mga basketball court, mga multipurpose buildings ng mga LGUs, ay kung saan ay hindi sila komportable at marami pa nga nagkakasakit at hindi komportable dahil sa kagaya na lamang ng isang basketball court o multipurpose hall. Dadalawa lang ang CR dyan, isang babae, isang lalaki. Kung maglalagyan mo ng 1,000 tao o 300 pamilya para sa evacuation, talagang napakahirap. Walang mga pasilidad para sa pagluto, mga banyo. Kaya dapat talaga ay ito ang isa sa mga rekomendasyon na dapat gawin ng mga LGUs ang tinatawag natin na permanent evacuation centers. Hindi naman ito magiging tahanan nila ng pangmatagalan, kundi every time lamang magkakaroon ng kalamidad na kagaya nito nakaraan Karina, kagaya nito Tundoy, Ulysses. Madalas natin maranasan yung magbabaha ng ganyan. So, dapat ay gawin na isang malawakang proyekto ito ang temporary evacuation centers. Okay? At ngayon na opening ng classes ay maraming mga LGUs na nagsuspindi pa ng opening ng classes kasi nga ay kanila pang inaayos at nililinis yung kanilang mga eskwelahan. At ito naman ay nararapat lamang sapagkat hindi ito pwedeng napakakalat at napakaduli ng eskwelahan. Mabuti rin naman at ang mga LGU ay nag-responde sa bagay na ito. At doon naman sa issue ng pagtulong sa mga bata ay muli namin ilulunsad yung BBM, Batang Busog Malusog, na natigil o pansamantala natigil noong ako ay nagkasakit at na-opera na ng angioplasty. So, ngayon na nag-opening na classes, ito ay muli namin babalik. At nakakatuwa naman dahil marami na sumunod o gumaya doon sa aming ginawa at sa kanilang sariling kakayahan
ay naglunsad din sila ng mga tulong sa ating mga kabataan doon sa Bahang Luzon. At kagaya nga ng mga sinasabi ko sa kanila, hindi naman kinakailangan magpaalam pa sila sa akin. Ang tulong na yan, yung programa yan ay talagang sinadya namin na magbigay din ng motibo at inspirasyon sa ating mga kababayan na tumulong sa kanilang sariling kakayahan. At yan ay inaasahan namin na dumami pa at gayahin pa ng iba. Ako'y nagpapasalamat doon sa ating mga kababayan na tumugon sa aming panawagan na ating puspusang tulungan ng ating mga kababayan, lalo ng mga kabataan na pumapasok sa eskwelahan. Isang paraan ito upang maibsan natin ang kahirapan sa kinabukasan sapagkat ang edukasyon ay isa sa pinakamagandang solusyon upang ang poverty incidence ay lalo pa natin mababaan. At ang ating mga kababayan na nakararanas ng kahirapan ay mababawasan pa natin sa mga darating pa mga taon kung ang edukasyon ay ating ipapatupad ng maganda ang sistema. At bakit edukasyon? Sapagkat ang ating ibang mga kababayan na hindi nagkakaroon ng magandang pagkakataon na makapagtrabaho ng makahanap ng trabaho na makakapagbigay sa kanilang magandang pinapasan o magandang kita kasi nga kulang sila sa edukasyon at kulang sila sa mga skills. Kaya ang edukasyon ay dapat na bigyan natin ng masusing pag-aaral at sa kung paano natin ito ma-improve at kung paano maipapatupad ang malawakang papa-improve ng educational system natin. Nakakalungkot isipin na noong inanunsyo ang appointment ni former Senator, now Secretary of Education, Sani Angara, na siya ay napili at nahirang ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na maging susunod na Department of Education Secretary, ay nakakalungkot isipin na napakaraming mga teachers organizations, mga academicians, mga pinuno ng mga organisasyon, ng mga guro na ang binabanggit lamang ay puro sweldo at benepisyo. Sana daw ay taasan ang sweldo, harapin ang sweldo, harapin ang mga benepisyo, sana ay dagdagan yung mga benepisyong ganito. Wala ni isa sa kanila ang nagbanggit kung paano dapat na pagbutihin ang resulta ng edukasyon sapagkat nakakalungkot isipin na pang-10 tayo sa pinakahuli sa PISA ranking. Yung PISA, yung Program for International Student Assessment. At ang isa pang nakakalungkot na resulta niyan ay yung tayo daw ay 5 to 6 years behind sa competencies compared to other countries. Sa mga core competencies. Ano itong mga core competencies na ito? Ito siyempre yung mga major subjects, no? Like English, mathematics, and sciences. Yung mga core competencies na yan, it was found out by PISA that our students, particularly those who are ranging in the 15 years old level, are around 5 to 6 years behind insofar as core competencies are concerned. Nakakalungkot ito. Kaya nung ma-announce yung appointment ni Secretary Sani Angara, ay nalungkot ako sapagkat ang binabanggit lamang
ng mga educators natin, mga leaders, ay puro sweldo, 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 benepisyo. Wala yung tungkol sa kung paano natin i-improve yung edukasyon. Napakahalaga ng edukasyon. Kaya nga, si Speaker Martin Romualdez ay namuno na bigyan ng karagdagang budget ang Department of Education na 27 billion para sa improvement ng ating mga eskwelahan, yung mga educational system natin ay ginawad ng Kongreso sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na ito naman ay inaprubahan ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Kaya ang edukasyon ay isa sa mga focus ng Marcos administration upang maibsan natin ang kahirapan ng ating